Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon. At yung lagi po nating sinasabi, the more na we know about Jesus Christ is the more na sumusunod po tayo sa Kanya, the more na nakikitaan po tayo ng pagbabagong buhay dahil sa Kanyang salita, and the more na mas we want to know more about Jesus Christ, mas nauuhaw po tayo, nagugutom po tayo sa salita ng Panginoon at naipamumuhay po natin yung salita ng Panginoon na ating pinag-aaralan. Amen? So marami na po tayong napag-usapan at ngayon magpapatuloy po tayo dahil nga sinugo po tayo ng Panginoon to do the Great Commission. So yun po yung topic po natin last days. So I hope na napanood po natin yun. I hope na nagsimula na po tayo na gawin yung Great Commission to go and make disciple, to go and share the Word of God, to go na ipamuhay ang salita ng Panginoon. Amen? So ngayon naman, pag-uusapan po natin kung ano ba ang magiging response po natin kung tayo po ay sinugo ng Panginoon individually. So alam ko po, nakilala po nyo si Jonah at ito po yung matutunghayan po natin. 4 chapter lamang po ito, so hindi na po natin babasahin lahat. So I encourage you na basahin ninyo ito sa inyong bahay dahil napakaganda din po ito na dapat po nating matutunan kung paano po tayo magre-respond sa Panginoon kung tayo po ay sinugo. Amen? Sinugo nga po ng Panginoon si Jonah para magbahagi ng salita ng Panginoon doon sa Nineveh, pero hindi po sumunod si Jonah kundi nag-iba po siyang direction. So sabi niya, pumunta po doon sa Joppa at may nakita po siya ng bangka at doon po siya sumakay, nagbayad po siya ng pamasahe at yung bangkang iyon ay papuntang Tarshish. So yung Joppa na yon napupuntahan po namin doon, malapit lang po dito sa Tel Aviv. So napakagandang lugar yon, marami pong bangka doon. So napakasikat din po yun na tourist spot about kay Jonah. So hindi nga po sumunod si Jonah kundi nag-ibang direction po siya na akala po niya na matatakasan po niya yung presensya ng Panginoon at yung pinapagawa ng Panginoon ay hindi pa rin nangyari yung gusto po niya dahil nung nandoon na po sila sa laot or sa kalagitnaan kung saan po sila pupunta ay nagpadala ang Panginoon ng malakas na bagyo. So sabi nila na halos na mawasak yung barko at sila po ay natakot kaya yung mga kasama ni Jonah na nalangin po sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Baka sakaling huminto yung napakalakas na bagyo at nagbawas pa po sila ng kanilang mga gamit. Jonah naman, napakahimbing yung tulog po niya. So wala po siyang pakialam. Napakahimbing yung tulog po niya. So sometimes ganun din po yung nangyayari po sa atin kung tayo po ay nagdi-disobey. At alam po natin yung disobedience po natin is tayo po ay nai-stress kaya wala po tayong pakialam kaya tulog lang ng tulog yung ginagawa po natin. Di po ba? So ganun po yung nangyari kay Jonah. Wala po siyang pakialam sa nangyayari kundi napakahimbing yung tulog po niya. Kaya yung kapitan ginising po siya. Sabi niya, anong ginagawa mo? Gumising ka at manalangin ka sa Diyos. Baka sakaling huminto ang napakalakas na bagyo na ito. Sakaling mailigtas po sila sa kamatayan dahil siguro sobra ng malakas. Hindi na po nila alam kung ano yung gagawin po nila pero hindi pa rin huminto yung bagyo. Kaya sabi po nila na magpalabunutan po sila kung sino yung dahilan kung bakit bumabagyo. Yun nga, nagpalabunutan po sila at nabunot yung pangalan ni Jonah. So tinanong po nila na saan ka ba galing? So sabi ni Jonah, ako po ay isang Hebreo. Ako po ay sumasamba kay Yahweh na lumikha ng langit at lupa. At sinabi pa niya na tinakasan po niya yung utos ng Yahweh. Kaya yung mga kasama niya, natakot po sila. Natakot po sila. Ano ba itong ginawa mo? Napakalaking kasalanan itong ginawa mo. Sabi po nila kay Jonah. Kahit sumasamba po sila sa Diyos-Diyosan, alam po nila na may Diyos na buhay na lumikha ng langit at lupa. Pero bakit pa rin sumasamba po sila sa Diyos-Diyosan? Diba? Ganon din po tayo. Kahit alam po natin na ang Panginoong Hesukristo ay namatay, nailibing at nabuhay muli. Kahit naniniwala po tayo pero hindi pa rin po tayo sumusunod, kundi sumusunod pa rin po tayo doon sa ating gusto. Kaya bis nga manampalataya at magtiwala sa Panginoon at i-priority yung pakikipag-fellowship po natin sa Panginoon, mas pina-priority po natin yung kung ano-ano yung
sinishare po natin sa Facebook para mag-viral, para magkapera, o di ba? Pera pa rin yung focus po natin dito sa mundong ito. Kaya grabe talaga, kahit alam po natin na may Diyos na nagpatawad po sa atin, nagbigay ng buhay para lang maligtas po tayo, ay hindi pa rin po natin siya pinapahalagahan. Amen? Kagaya ng mga kasama ni Jonah dito na alam po nila na may Diyos na lumikha ng langit at lupa, pero may Diyos-Diyosan pa rin po sila na sinasamba. Pero alam po nila, ano ba yan? Malaking kasalanan ang ginawa mo. Sinabi po nila yan kay Jonah. So alam po nila na may Diyos na makapangyarihan, but still sumasamba pa rin po sila sa Diyos-Diyosan. And ganun din po tayo, di po ba? Nagpo-focus po tayo sa ating Facebook. Yun po yung kadalasan na umuubos yung time po natin. Imbus nga magkipag-fellowship po tayo sa gawain ng Panginoon, nauubos yung oras po natin kaka-scroll ng mga reels. And so lalong lumakas ang bagyo at sinanong po nila si Jonah, ano bang gagawin po namin at mapahinto ang bagyong ito? Sabi po nila, and sabi ni Jonah, ihagis ninyo ako sa dagat. Ayaw pa rin po nilang ihagis si Jonah dahil they care about Jonah. So gusto po nilang itabi yung bangka, pero mas lalong lumakas yung bagyo. Kaya po sila ay natakot at nanalangin sa Panginoon. Sabi sa Jonah chapter 1 verse 14, sabi niya dito, kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Amen? So nanalangin yung mga sailor. And for the first time, nanalangin po sila kay Yahweh. Imbis nga sa Diyos-Diyosan po sila mananalangin, pero nanalangin po sila sa Yahweh. Sabi, huwag po ninyo kaming parusahan kung mamamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan po dito. Sabi niya, pagkasabi nito, binuhat si Jonah at inihagis sa dagat, agad namang pumapayapa ang dagat. Amen? Dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila ay nag-alay ng handog at nangakong maglingkod sa Kanya. Amen? Grabe din yung nangyari doon, no? May restoration, may revival, may transformation, may paglilingkod na nangyari doon. Kaya sometimes, o kahit tayo po ay nagdi-disobey, sometimes kahit hindi po natin kilala ang Panginoong Hesukristo, but God will send something na magpapaalala sa atin na kailangan po natin ang Panginoon. Amen? Kaya kahit ano yung tingin po natin dito sa mundong ito, God is using. Kailangan na tayong tumawag sa Panginoon. It's time for us na tumawag sa Panginoon. Amen? Kagaya dito, ginamit niya yung storm. So yung mga kasama ni Jonah na sumasamba sa Diyos-Diyosan for the first time, sila po ay sumamba at naglingkod sa Panginoon. At agad pumayapa ang dagat, di po ba? Amen? Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonah ng isang dambuhalang isda at siya'y natili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Amen? So marami pong nangyari dito. Ginagamit ng Panginoon ang kanyang nilikha sa kanyang purposes. Kaya huwag po tayong matakot. Bilang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, huwag po tayong matakot sa lahat ng nangyayari dito. Dahil for the first time, alam po natin na lahat ng ito ginagamit ng Panginoon. It is a wake-up call sa atin para tumawag sa Panginoong Hesukristo. Kaya, yan, repent and ask for the Lord that you need Him. Amen? Transformation, repentance, at paglilingkod na nangyari dito sa storm na ito. At dito naman, kinain ng isda, si Jonah, nilunok po siya. At doon sa tiyan ng isda, nanalangin din po doon si Jonah. Pinakinggan ng Panginoon yung panalangin ni Jonah. Kaya inutusan ulit yung isda para iluwal po siya sa dalampasigan. At utusan ulit ng Panginoon na magpatuloy po siya sa Nineveh. Nag-obey na po si Jonah. Amen? So nag-obey na po si Jonah at nagpunta nga po siya doon sa Nineveh. At sabihin doon kung ano yung pinapasabi ng Panginoon. So simple and very short lang yung pinapasabi ng Panginoon sa kanya na sabihin doon sa Nineveh na sabi niya, in 40 days, Nineveh will be destroyed. So yun lang po yung sasabihin niya. Napaka-brutal, walang grace at walang pagmamahal doon. Pero ang nangyari sa Nineveh na yun, lahat po sila ay nagsisi sa kasalanan. Sila po ay nag-ayono. Natakot po sila at nagdamit po silang ng panluksa. Tanda ng kanilang totoong pagsisisi, lubusang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan.
Pati na yung hari, nakinig siya, naniwala siya doon sa pinapasabi ng Panginoon kay Jonah. Natakot po sila. So alam po nila na may Diyos na sa kanilang pagsisisi, sa kanilang pagluluksa, sa kanilang pag-aayono, ay mapakinggan po sila ng Panginoon. At yun na nga ang nangyari. Napakinggan po sila ng Panginoon at pinatawad ang lugar ng Nineveh. Pero sa atin ngayon, kailangang loving ang pagre-rebuke sa atin. Kailangan loving yung pagko-correct po sa atin. In fact, sa Old Testament, napaka-brutal. Walang grace, walang loving. Pero sa atin, pag nag-rebuke tayo na walang loving, loving ba ang pagkukurik po natin? Graceful ba ang pagkukurik po natin? Kaya ang bagal po talagang umusad ang gospel. Dahil sa nasalay tayo sa loving, out of context naman siguro yung pag-a-apply po natin. Pagka tayo po ay magre-rebuke or tayo po ay magkukorek. In fact, yung nagmalasakit ang Panginoong Hesukristo doon sa temple ng kanyang ama. Walang grace na nangyari doon, walang loving na nangyari doon, kundi pinaghahagupit niya, pinagtataob ang lamesa. Ganon ang pagmamalasakit ng Panginoong Hesukristo sa temple. Dahil ang temple ay napaka-holy po talaga. It is for the God, and God is holy. Kaya huwag po tayong matakot mag-review kung alam naman po natin na totoo yung sinasabi po natin, totoo at nakita po natin. Huwag sanayin ang tainga na loving ba yung pagre-review po nila, graceful ba yung pagre-review nila. Imbes nga manatili ang isang member doon ay wala na dahil hindi loving yung pagre-review at hindi graceful yung pagre-review. O diba? Pabebe. Amen. So we as a believer also, matuto po tayong makinig sa pag-rebuke or makinig sa correcting at magmuni-muni. Examine po natin yung sarili. Oh, bakit kaya sinabi ni ano yon? Bakit kaya sinabi sa akin na hypocrite ako? Bakit kaya sinabi sa akin na ganito ako? Diba? Simple. And repent. Kung totoo po tayong mananampalataya, hindi po tayo aalis sa isang church kung saan po tayo na-rebuke and then magpapasyado po tayo sa ibang group and then magkukwento ka about doon. Marami po akong ginagawa, marami po akong pinapatanggap, marami po akong hinihil na tao, tapos ganito, hindi po nila nakikita iyon, no? In fact, yung tinitingnan ng Panginoon is about transformation. Kung paano tayo nababago, hindi yung gaano tayo nagsishare ng salita ng Panginoon or gaano kadami yung pinapatanggap po natin. Kasi even demon can heal. Even demon, kaya po niya tayong patanggapin na ang Diyos ay Panginoon. Kaya't ang totoo na tayo po ay nasa Kristo, yung gusto ng Panginoon ay mabago yung puso. It is renewing our mind. Huwag pa bebe, be matured enough. Lalong na kung tayo po ay nag-aaral, don't compromise yung weaknesses po natin. Amen? So balik po tayo kay Jonah, bakit tayo napunta doon. But anyway, it is important din po yan na huwag na po tayong pa-baby. Be mature enough. Hindi po yung aayunin po natin yung sarili po natin and i-declare po natin that let your will be done or by faith, nothing is impossible with God. That is our own way. Kagaya ni Jonah, sinunod po niya yung own way po niya. Sinunod po niya yung direction po niya. At kahit sumunod po siya sa Panginoon, sinunod po niya, ginawa po niya, pero hindi pa rin po siya masaya. Dahil gusto niya, yung kaparaanan niya ay judgment po talaga yung mangyayari doon sa Nineveh. Gusto po niya na judgment, hindi pagsisisi. Pero yung gusto ng Panginoon, pagsisisi, at yun po yung nangyari. Kaya nalungkot si Jonah. Kaya sabi niya, ayaw ko nang mabuhay, gusto ko nang mamatay. Kaya sabi ng Panginoon dito sa chapter 4, verse 4, sumagot si Yahweh, anong ikinagagalit mo, Jonah? Pagkasabi nito, lumakad si Jonah papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Si Jonah, hinihintay po niya kung ano yung mangyayari sa lungsod. Kung judgment ba or pagsisisi. So pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonah ang isang balagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Amen? Nagkikare pa rin ang Panginoon kay Jonah. So pinatubo niya ang isang halaman para may lilim dahil napakainit. So labis namang ikinagalak ni Jonah. Amen? So dito po nasiyahan si Jonah. Ngunit kinabukasan ang halaman ay ipinasira ng Diyos.
sa isang uod at ito'y natuyo. Amen? So, nakikita po natin dito na every creation, ito po ay ginagamit ng Panginoon. Yung halaman, yung isda, si Jonah, yung ibang tao sa Nineveh, even the animals, di ba? Makikita po natin at every creation, ginagamit po ng Panginoon. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonah sa tindi ng init, kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Amen? Lagi po niyang sinasabi, mabuti pang mamatay ako. So sabi ng Panginoon sa kanya, sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyong lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Amen? So, pinapaalala ng Panginoon kung sino siya. Siya yung nagbigay ng lahat. Sabi niya, ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito'y isang malaking lungsod at tinitirhan ng mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama, bukod pa sa maraming kawan. Amen? So pinapaalala ng Panginoon na ikaw kaya ang nasa kalagayan ko. Hindi ka ba malulungkot sa mangyayari sa Nineveh? Sila po ay 120,000 na tao na hindi alam ang mabuti at masama. Maliban pa sa mga hayop na nandoon. Kung papatayin ko po sila, kung judgment may bibigay ko sa kanila, hindi ka ba malulungkot? Nalungkot ka sa halamang iyan, pero hindi ka malulungkot sa mga tao. Amen? So yun po yung pinaalala ng Panginoon. Hindi mo yung pinaghirapan. Ako po yung naghirap po diyan, pero narulungkot ka sa halaman. Mas pinapahalagahan mo yung halaman kaysa tao. Amen? Amen? So ganun din po tayo. Sometimes, mas pinapahalagahan po natin ang hayop kaysa tao. Mas pinapahalagahan po natin yung mali kaysa mabuti. Mas pinapahalagahan po natin yung character ng ibang tao kaysa yung templo. Po yung nag-remind po sa akin, mas pahalagahan po natin yung templo kaysa yung character po natin, sa emotion, yung feelings po natin. Amen? Dahil kung ito po yung pinapahalagahan po natin, kasi lagi nga nating sinasabi, priority the Lord, priority na magbasa ng salita ng Panginoon, pero hindi po natin when it comes in serving, hindi po natin pinapahalagahan. Kahit ano na yung character po natin na gawin, kahit na hindi mo naman karapat-dapat sa Panginoon, pwede na po natin gawin dahil ang alam po natin, God is loving, God is graceful, mapagpatawad ang Panginoon. O, di ba? Kaya minsan nasasabihan po tayo, ganyan pala yung mga born again. Kaya nasisira ang pangalan ng born again. Dapat nga yung born again po talaga is na transform yan. At hindi na po yan nakikiaayon sa masama, kundi sumusunod sa Panginoon, hindi nakiaayon dito sa mundong ito. Yung mindset po niya, laging nare-renew, laging nag-grow sa kabutihan, laging nag-grow sa pagsunod sa salita ng Panginoon, laging pinagkakatiwalaan ang Panginoon. Dito sa mundong ito, nakita po natin yung kabutihan ng boyfriend po natin na hindi naman karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, pero yung kabutihan ng Panginoon, hindi po natin nakita yun. Nakita po natin yung pagmamahal po natin ng boyfriend po natin na hindi karapat-dapat sa Panginoon, pero hindi po natin makita yung kabutihan ng Panginoon, hindi po natin nakita yung pagmamahal ng Panginoon. Nakita po natin yung milyones ng boyfriend po natin, pero hindi po natin nakita yung kayamanan ng Panginoon na para sa atin. Dahil wala po talagang totoong transformation na nangyayari sa ating buhay. Hindi dahil tayo po ay nanalangin at nag-surrender, labis-labis tayong umiiyak. Ang nakikita pa rin ng Panginoon is yung transformation po sa atin at sumunod sa kanyang salita. Yung obedience po natin, yung humble heart po natin para mag-obey. Amen? So praise the Lord. I hope na magkaroon po tayo ng compassion heart sa ibang tao. Pahalagahan po natin ang templo ng Panginoon. And let's focus sa pagbabago. Dahil yung pagbabago po natin, yan po yung unang-una dapat nating gawin. Transformation. Kaya nga tayo po ay nagre-repent, asking for forgiveness para tayo ay malinis at karapat-dapat na sumamba at maglingkod sa Panginoon.
Don't follow your will and declare that let your will be done, Lord. Sumunod tayo sa Panginoon and let it be that His will be done sa ating buhay. Amen. So praise the Lord. I hope na marami po tayong natutunan at patuloy po tayong mag-obey, sumunod sa Panginoon at lagi po tayong magbabago. So ayan, maraming salamat po. Shalom, shalom. Bye-bye. God bless.